Anyway, mga kababayan, anong mararamdaman mo pag ang maliit mong negosyo pinagtripan at sinunog ng mga kabataan na walang magawa sa buhay, kundi manira ng gamit o ng hanap buhay ng iba? hindi namin kayo patutulugin ng mahimbing kapag ginawa ninyo sa Maynila. Nakakainit lang ng ulo dahil yung maliit na tubo na inaasahan mo pag nabenta mo ang mga lubong paninda mo ay bigla na lang maglalaho. Siguro po mayroon din kaming pagkukulang na mga magulang. Kasi lagi po kami, kung tutusin po kami talaga ang may kasalanan ng mga magulang dahil hindi namin talaga nagabayan yung mga anak namin. Kaya tara mga kababayan, balikan natin ang video na ito at alamin ano ba ang karampatang parusa na nararapat para sa kanila. Ngayon, nasa likuran ko po ang 5 sa 7 bata na nakapanakit doon sa isang pobreng balloon vendor na as we speak, we just received a few minutes ago of the situation, the physical situation of the victim. He's still in the hospital. Medyo ano naman ang kanyang kalagayan, but we can see the pain physically sa mukha nung sapagkat inatasan na ni General Balba yung ating mga kapulisya na to do what is normal, the regular process. Narito sa likuran natin si Dandred Colon. Dandred. Ito, artistahin to. Siya po ay 18 years old. Si Paul Andre. Paul. Kamaya. Paul Andre. Ayun. 15 years old. Carl Dominic, 16 years old. Cleotildo Baisa, Giancarlo, itong alias Axel, ito pinaghahanap na siya ng alagad ng batas. Ito namang si Ivan Matematiko, hinahanap na rin siya ng alagad ng batas. Pero nandito yung kanyang lola, kausap ko kanina, nowhere to be found, hindi nyo makita, basta tayo, Ivan, ang iyong pamalang lungsod na iyong kinabibilangan ay nananawagan sa iyo na kaharapin ng maayos itong ginawa ninyong problema. Itong mga bata dinala sa SMART and with here our Director of Manila Social Welfare, Director Repogoso, at ng Women's Desk natin na nandito si Lieutenant Saturnino, siya po yung namamahala ngayon. Maaari po silang makasuhan sa paglabag ng RA 7610, particular si Dandred, kasi siya ay 18 anyos na. So I don't know kung magiging resulta nito sa piskalya, but as of now we would like to share to you yung complaint. Noong February 14, may salaysay na yung biktima na siya daw ay magpapile ng kaso laban sa minor de edad na ito, and that was February 14. Today is February
17. No? Ayan po mga kababayan, mga nanonood, pumanatag kayo at katulad ng paulit-ulit natin sinasabi, hindi natin sila mababantayan 24 oras. Magulang nga nila, hindi sila mabantayan ng 24 oras. Yung mga krimen o kriminal o mga pasakit sa lipunan, pag sila'y gagawa ng masama. Pero katulad ng sinasabi namin, hindi namin kayo patutulugin ng mahimbing kapag ginawa ninyo sa Maynila. Kaya inaharap namin sa inyo at mabigyan linaw na rin yung mga katanungan sa isipan ng ating mga kababayan. No? So I'll leave the floor to you, mga guests natin dito. Then you start asking questions. Yes? Pero anong kakaso sa mga yun? Yung 18 anyos, RA 7610, no? Yun yung posibleng makaso sa kanya. Yun ang nakikita ng ating investigasyon. Ganun din yung baka kasi lumanding, hinihingi na yung medical records, baka lumanding sa serious physical injury. Depende sa eksaminasyon na gagawin ng ospital sa Mandaluyong, no? Kung ano magiging resulta nun. But at the very least, physical injury. Ayan. Saan sila ng pangandiman? Sa Mandaluyong? Hindi, yung biktima ay pasyente ngayon ng health institution ng Mandaluyong. Pero yung krimen nangganap sa Maynila, so sa Maynila sila haharap sa ating piskalya. Were they surrendered by their parents or? Well, naturally, mabubuti naman tong mga kasi kayo, pabayadin kayo itong mga magulang na ito, ay siguro may nakapagsabi sa kanila. Tinawagan din namin sila Chairman Bata, no, na sila Chairman Esteban, tumulong naman yung mga barangay official na matutuntun kasi ang problema kasi nila, meron silang mga mukha. At kilala sila sa lugar. Ito talaga nakita sa CCTV. At saka yung nagsindi ng Toy, sana si Pogi. Ito, nasa Codligo. Ayan. Mga estudyante yan, Mayor? Sige, paliwanag mo anong nasa isipan mo. Ano sabi mo? Ano nasa isipan mo nung sinisindihan mo? Ano? Akala mo ba? Ano yung kanina sinasabi mo? Akala ko po, ano lang po yun, sasabog lang po. Sabog lang. Opo. Hindi nila alam yung laman ng Helium or... This oxygen was there used to dun sa oxygen na lang yun. Pero it's still combustible pa rin yun. So, ano niya yung tatlo? Yung tatlo na... It's, ikaw, sino ba? Ikaw, sino ba isa? Ikaw, no? Sino, ikaw? Ikaw, kayo yung mga nakitakbo. Kayo yung magkakasama. Ano nga pala to, gang to, Meron silang miyembro ng gang. Meron silang bagong tinatag na pinasisikat na gang. Ayoko na sabihin, baka gayahin ka Hindi, ito yung putok ulo gang. Kasi puputok ang mga ulo nito pagdating ng araw, pagka hindi ito na-guide ng gobyerno, kapag hindi ito na-guide ng estado, kapag hindi ito na-guide ng magulang, magiging putok ulo mo to gang. Kasi mapapahamak itong mga batang ito Teka, isang pa isa, dalawa pa lang yun. Sino isa? Ikaw, no? Tatlo sila yan, Julio. Yes, Andy. Yung may lumabas na naman ulit sa social media, tapos sa kanila nang ibinibintang yung meron silang hinakol na bata, na kabataan din. Sa kanila na naman din, sa libado yun Mukhang marami silang kaso sa barangay. Mga pogi niya. Tapos yun.
Kasi ba yung pangalang accent na inaan? Ang duda nga natin dyan, tayo naman, pare-pareho tayo lumaki sa lansangan. Ang duda natin dyan, baka ginagawa minsan initiation yan. Para mapasama ka, kutusan mo nga. Ganun yun eh. Mga tirang tulongges. Timoteng. Kumatanong yung mga mother, Yes, they're here. They're willing to... mga ate, yung po mga anak nyo na kasama niyo sa bahay, ano po ba yung naobserbahan yung mga pagbugali nila at pagkilos pag nasa bahay po sila? At hindi po kayo nung sumagot na isa-isa. Mga mami, okay lang mo ba sa inyo naman parusahan yung anak? Yung handa ba kayong tanggapin kung ano mang ipaparusa ng estado sa kanila? Apo niya nang... Si mami anak niya yung nagsindi. Anak niya si Jody. Hindi po. Kasi hindi po nila alam yung ginagawa nila. Siguro po mayroon din kaming pagkukulang na mga magulang. Kasi lagi po kami, kung tutusin po kami talaga ang may kasalanan ng mga magulang dahil hindi namin talaga nagabayan yung mga anak namin. Dahil din po sa pagtatrabaho namin, may mga anak pa po kami kaya hindi namin po sila natututukan maigi. Okay lang mo sa inyo kung maparusahan sila. Para sa akin po, magulang po ako. Masakit po sa akin na ganun mangyari sa anak ko. Kahit sino naman po sigurong magulang ayaw mangyari sa anak niyong ganun. Hindi kasi may bata kasi kailangan maparusahan mo na bago domino eh. Ang nangako naman po sila sa amin ng mga magulang niya, sa mga kapatid niya, sa atin niya. At saka sa mga pisa niya, hindi na raw po siya uulit, hindi na raw po siya tatambay, tutulong na raw po siya sa amin. Ano ba nangyari yan, ma'am? Hindi ba niyo nagbawalan? O wala bang report sa inyo na yung mga anak niyo madaling araw o hapon tumatambay-tambay? Ang ano po kasi nila, naglalaro lang po sila. Lagi po sila nagbabasketball. Hindi pa gumagamit ng drugs. Hindi po. May biyahe ba sa inyo? Hindi po sila nagaganon kasi bawal po talaga dun sa amin. Itong isang to, Bawal po. just for the record, ito nahuli na natin to dati sa curfew. Tambay talaga. O yun nga, kaya ang sinasabihan ko, kita ninyo mga batang nanonood. Kita ninyo, di nagpapatunay na naman na ang pamahalaan ay tama na magpatupad ng mga ganitong alituntunin. Nakita ninyo, para maiiwas kayo sa kapahamakan. Sa kaurot. Kaya nga, kaurutan. Kasi urutan yan eh. Kaya Alam mo sa alawas na eh. Yung si Dandred, graduate na. Magtatrabaho na. Lapit na magtrabaho sana. 18. Senior high? Or Graduate na, ALS. ALS, nag-ALS. ALS na? Pero lahat na hindi na nag-aaral ngayon. Mayor, ano po intervention gagawin ng gobyerno? Well, that's a good question. Well, of course, yung tamang proseso makakamit nila sa pamahalaang lungsod. Yung paggigiya ng social welfare natin, ayan, ipatutupad natin ng maayos. Pero yung to intervene sa biktima ay nasa kanilang poder yun. Sa pansamantala, as far as investigation is concerned, the effort of our Manila Police District, noong February 14, sila ay may kakaharaping kaso. Dahil yun ang huling nilagdaang salaysay ng biktima. So kami, siyempre, sa buhay, minsan na natatalisod tayo. Nadadapa tayo. Hindi ko alam kung paano sila makababangon.
nawa kaawaan ng Diyos sa mga batang ito may mangyari sa damdamin at isipan ni Oliver na biktima. Other than that, we have to push through with the regular process. Pangangalagaan sila ng estado, psychologically speaking, emotionally speaking, they will have support from social welfare. Ganun din naman yung mga magulang, no? Ito talaga, gandang araw to sa lahat. Ay, Mayor, saan mananatili yung mga bata na? Ay, Direktor, sagutin mo. Mayor, hindi pa po natin sila pwedeng ilagay sa MIRC. Pero pag napatunayan na po yung sa kaso, ay sa atin po sila mapupunta sa MIRC. Ano yan, parang one way or another. Sa ngayon po ay, actually yung isang linggo pa ay nag-upisa na po ang counseling po natin. Nag-upisa na. Hindi naman sila pwedeng maglalayo. Dahil masasampa naman sila. Magulang kakasuhan ba? May ito tayo content city ordinance sa mga ganyan minor. Yes, maaari silang in violation. That's another story. In violation of another ordinance, yung kapariwaraan nila o yung kapabayaan nila. Pero kasi yun speaks of curfew. Kumbaga, sister lo yun yung curfew, pangangalaga sa minor de edad. Yun ang curfew ng Maynila. Sagipin sila at ilayo sa kapahamakan sa 10 oras ng gabi. Pagka sila nakalawit sa 10 oras ng gabi, siya naman, isang batas, papapanagutin yung mga magulang. But either way, this is our people. This is our citizen. As the father of the city, siyempre gusto ko hanggat maaari magkaliwanagan, magkaintindihan, at kung kailan at kung saan merong pananagutan, papanagutin, maaring sibil, maaring kriminal. But it's not up for me. What matter most today as your mayor, talagang kayong mga nanonood ng mga bata, huwag niyong bibiruin yung mga simpleng pinatutupad ng inyong pamahalaan. Ito ang ending niyo. Ito yan. Yung joke nyo. Maaari pala tayo makapaminsala. Physical. O baka minsan baka mamaya hindi pa sinasadya, no? Makadisgrasya tayo. Wala naman, hindi man dadaming balbon yun. Mayor, dun sa kanilang 7 po, total 7. Ilan lang po sa kanila yung will face criminal liability gamit po yung salaysay ni Oliver, and sino lang yung haharap ng civil damages perhaps para rin kay Oliver sa 7 para po. Well, I don't know with the city prosecutor, before the office of the city prosecutor. May ilalaan na investigasyon, gagawa ng mga salaysay bawat isa. So, iharap sila lahat sa piskalya, at kung ang piskalya makapagsasabi anong tipo ng kasalanan na pwede nilang kaharapin later on. So, kung ikay naman 18 anyos sa pataas, you're in a legal age, your act is your act. Baga, ang hirap ipaliwanag nun. Kinikilala na ng Estado ikay nasa tama ng husto ng edad. Pero under existing laws, yung mga 15 anyos pataas, maaari rin silang magkaroon ng criminal liability.
See? Yung civil is kaakibat lamang ng criminal liability. Kasi sa bawat criminal liability, merong civil liability. Unlike yung, hindi naman lahat ng civil liability ay may criminal liability. No? It's the other way around. Pag ikaw may criminal liability, chances are you will have civil liability. Now, ang update, tumusgas to it's no magka? Magkano na binota nyo? Bawat isa? No magka? 2.5 isa? Sa usapan po 5,000 ay nakapagbigay na po sila ng tig to 2,500. Na hanggang bukas po yata yung usapan nila sa balance. So, 5 bulig yung initial na tulong nila. So, ano yun? Nagbigay ba si Matematiko? Nagbigay na? Ba, okay yan ha. Magaling talaga sa mathematics ha. So, si Axel Rose. Ito 2.5 lang. Axel baka Rose ang pangalan. Ito yun naman yung ano nila. Siguro. Ang pagbigas na lang. Oo nga ito malupit. Hindi ko na lang ituturo Isa sa mga magulang nito, nagtitinda ng barbecue. Ang tanong ko nga sa kanya, paano kung may isa rin tulongis, isabo yung uling na may baga? Ano kaya mararamdaman niya? Yes, Ian. Clarification ng Mayor, tama po ba nakipag-settle na yung victim sa kanila according to one of the parents? Or tayo na lang magkakaso dito sa... Well, as far as your city government is concerned, we will do the regular process. Yung trabaho ng LESPO, yung trabaho ng syudad, gagawin namin. Yung kung ano ang damdamin at magiging desisyon ni Oliver na biktima, it's up to him. Kung ano magiging aksyon ng mga magulang at ng mga bata, it's up to them. Why we are here is to present to the public para pumanatag yung publiko na may aksyon ang pamahalang lungsod. Matapos na manawagan ng pamahalang lungsod na kaharapin nila. Nabanggit po ng mga magulang kanina na natatakot na lumabas yung mga bata dahil nagbabantay sa kanila ng netizens. Hindi naman ako magtataka. Kasi alimpuyo yan ng damdamin. O ako naman, mga kababayang nanonood, naunawaan ko ang damdamin ninyo, mga netizen, no? Talagang nakapanggigigil yung kagaguhan ng itong mga to, no? Pero hanggat maaari nananawagan ako sa inyo, huwag nyo naman pagbuhatan ng kamay. Kasi hindi naman may tatama ang isang mali sa paggawa pa ng isang mali. Huwag natin ilalagay sa ating kamay yung hustisyang ninanais natin para kay Oliver. May pamamaraan dyan. Ang pamamaraan, legal. At ang legal ay para sa lahat. Sa awa naman ng Diyos, kami naman, lagi namin kayong itong mga katulad itong mga tulonggis na to, dinidiplomasya. Bilang ama ng lungsod. Kasi yon tingin ko, kung makukuha ko kayo sa isang upuan o sa lamesa, sama-sama tayo para panatag lang ang lahat, bakit ba hindi? Pero hindi natin pakikialamanan yung prosesong legal. Diba? So, kaya ako nananawagan sa mga netizen. Alam kong gigil na gigil kayo. Nakikita ko yung mga comment niyo. Pero wag natin ilalagay ang batas sa kamay natin. Patuloy tayong maniwala na may pamahalang lungsod ng Maynila na tutugon sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Humupa na sana ang damdamin ninyo. Hayaan na natin kaharapin ng mga batang ito at ng mga magulang na ito yung nangyaring insidente. Sige, Pater.
Ngayon, sa nakita natin maraming krimen na minority sa Manila, Biskinong, nakarang administrasyon. Nakikita mo ba yung batas, epektibo, yung violence against women? As far as youth offender is concerned. Ang batas naman nagiging epektibo kapag ito'y pinatutupad. No? Ibig sabihin, katulad namin, si General Balba, at ang inyong pamahalang lungsod, kami naman, binabasa namin yung batas, ang ginagawa naman namin, ang inyong lingkod nagbibigay ng direktiba, ang enforcement unit, tinutupad naman yung kanilang responsibilidad. Sa totoo, pati nakahubad ngayon, nuhuli sa Maynila. 55-55, kahapon lamang, nag-text na naman sa akin si General Balba. Ang dami na namang huli. So, ang batas ay baliwala kung hindi pinatutupad. Ang epektibo ng batas ay yung wala ka nang nahuhuli. Ibig sabihin, kusa ng sumusunod yung taong bayan. Ay yung pangarap natin. Hindi lang siguro ng syudad ng Maynila, kundi sa buong mundo na kanilang mga syudad o local government unit ay sumusunod ng kusa sa mga lituntunin at regulasyong pinatutupad. Kasi na isang araw maraming huling mga babaeng sex worker dun sa Avenida. May standing order ka ba na wag huhunin sa buong Manila yung mga... Basta ang prostitusyon hindi pinapayagan sa Maynila. Pati yung mga gambling ba? Yung mga gambling? Lahat. Lahat. Everyday day operation na sa gano'n? Yung sa prostitution sa gambling? General Mark. Sure. Kasi po meron pong nag-viral na isang video rin na may sinuntok naman habang naglalakad. Ang tinuturo din po, sila, nakumpirma niyo po ba? Talagang sila ba yun? May dumadaan na tao, lalaki, paglampas sa kanila, pinagsasuntok sa likod, pinagtulong-tulungan, tumatakbo na yung lalaki. Sila rin daw po yun. So ngayon meron na tayo mga, at least mga mukha nila. So, kailangan namin makita yung video at nasa ganun ay mapag-aralan natin kung sila ba talaga at kung hindi naman sila, di masabi rin. May assistance po ba ang local government sa ay dun sa patient, sa biktima? Yes, we're trying to coordinate with him a few days ago pa. Kaya lamang, yun nga, nakahirati siya sa ospital. But in our own little way, bagamat siya'y taga Mandaluyong, for humanitarian reason, tutulong naman tayo. Siguro on a personal level na lang. On a personal level. Kami na lang mag-uusap. Siyempre, alam mo naman, nakikipaghari mo na lang yung tao. May rao siguro ang sarili niya at ang pamilya niya. Lobo sa mga pagkamunin. Gusto ko nga, pahawak din sa kanila yung lobo eh. Pero hindi, labag sa batas yun. Sabay-sabay nila hawakan nila nga. Hindi naman natin gagawin. Pero tulong tayo. Ayoko na lang magbuhat ng bangko. Siguro on a personal capacity. Naantabayan na lang natin. Our office naman is trying to monitor the said victim. And I wish him well. Okay? Anyway, muli, mga kababayan na nanonood, eto na po, kakaharapin na po nila yung problema na ito. May awan Diyos, sana matapos to ng maayos sa bawat partido, sa bawat isa. O kayong mga bata, o ngayon naintindihan nyo na bakit namin kayo inilalayo sa gabi. Anong oras ang tulog sa gabi? Ayun po yun. Po. Bakit? May curfew. Oo, kita ninyo. Kaya ginawa nila araw. Lusot pa rin. Anyway, yan ang dahilan na kung bakit may mga regulasyon. Talagang kayo naman, pagka inuurot-urot kayo ng ilan, huwag kayo magpaurot. Isipin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo ba'y malalagay sa kapahamakan. O mga bata,
Isipin nyo, ito mga nanay nyo. May mga trabaho. Kung kayo walang kahihiyan sa katawan, ay bigyan nyo naman ng kahihiyan ng inyong magulang. Pagka sila nawala sa trabaho, kinamuhian ng tao, anong gagawin ninyo? Wala na, ngayon ka. Nga. Hindi nyo kasi iniisip minsan may hilig kayo manood ng kung ano-ano. Huwag kayong gaya ng gaya. Tularan nyo syudad, kami nangungopya ng kabutihan. Kopyahin ninyo yung kabutihan. Hindi yung balaybong pusa pa lang yan nandiyan sa inyo Kala nyo pulutin na kayo. Sana talaga ito maging aral to sa lahat. Mga batang nanonood. Yang ganggang na yan. Wala akong idudulot na kabutihan yan. Duwag lang ang sumasali sa gang. Dahil hindi mo kaya maglakad mag-isa. Kailangan mo pa ng kasamang tulonggis din. Kaya layuan nyo yan. Walang buting idudulot sa inyo yan. Ang minomolde sa inyong isipan yan ay kamuhian, kabulastugan, at kagaguhan. Kaya po mag-ingat kayo. Okay naman mga magulang. Ito napapanood nyo ngayon. Bago kayo maghapunan ngayong gabi, kausapin ninyo ang inyong mga anak. Paalalahanan nyo sila na maaaring sapitin ang inyong mga anak na medyo pasakit sa lipunan o pasakit sa inyo bilang yan. Ito, leksyon. Kani-kanihan damdamin, samot-saring opinyon nangyayari. Pero magkaganon pa man, ang lahat ng pagsisisi ay nasa uli. Bilang panghuli, mga kababayan, nananawagan ako ulit. Huwag nyo ilalagay ang batas sa inyong kamay. Mag-ingat tayo sapagkat kung sino man ang umawak sa kawali at naulingan ay wala ring karapatang magsalita. Kaya ang paghuhusga, hayaan natin ang Panginoon Diyos. Ang paghuhusga sa sanlibutan, hayaan natin ang hustisya o husgado. Hayaan natin sa kanila. Basta patuloy tayong maniwala na may sistema na at may gobyerno na sa lungsod ng Maynila. So muli po, maraming salamat sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. At itong araw na ito ay isang araw na maaari nating tandaan bago natin gawin kayong mga bata yung mga bagay na kagaguhan sa katawan. So magsipag-ingat po kayo. Magandang araw po at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila, God first.